May kakaibang nangyayari sa rehiyon ng Donetsk. Ipinapadala ang mga sundalong Ruso para lumaban sa tagsibol na kampanyang inaasahang magdadala ng tagumpay para sa inang Rusya. Pero may di magandang nangyayari. Maraming sundalong namamatay, hindi pa nangyari sa kasaysayan, at may sumisira sa hanay ng mga Ruso. Sona ng kamatayan ang Donetsk. Matindi ang pagkalugi ng Rusya at mararamdaman ito sa loob ng 100 taon dahil takot na ang mga tauhan ni Putin lumaban. Hindi mo ito malalaman kung kwento lang ni Putin ang pakikinggan mo. Sabi ng leader ng Rusya, malapit nang bumagsak ang Ukraine. Sinabi niyang Donetsk at Donbas ay halos mapasakamay na nila dahil sa lakas ng opensiba ng Rusya sa tagsibol laban sa Ukraine na inilunsad noong Marso. Ang mabagsik na makinarya ng digmaan ng Rusya ay wawali sa Ukraine at sa pagtatapos ng 2026, makukuha ni Putin ang eksaktong gusto niya. Hindi na ito mapipigilan. Hindi ito mapapatigil. Walang katotohanan yan. Habang nagpapahiwatig ang Rusya, nahanda na itong makipag-usap based sa maling posisyon ng lakas na sinasabi ni Putin na meron siya. Ang totoo ay ang mga kulang sa pagsasanay na sundalong ipinapadala niya sa Ukraine ay namamatay ng maramihan. At walang mas malinaw dyan kundi sa Donetsk. Ang rehiyong pinakagusto ng Rusya ay nananatili at may isang kapat pa na kailangang sakupin. Ang opensiba na inaasahang wawali sa Donetsk ay nagiging tagapagdala ng kamatayan sa mga sundalong Ruso sa antas na hindi pa natin nakita noon. Gaano kalaki ang sukat na yon? Ayon kay Pavlo Palisa, Deputy Head ng Presidential Office ng Ukraine, nawawalan ngayon ng Rusya ng 316 sundalo kada 1 kilometro kwadrado o 0.386 na milyang kwadrado ng nasasakop nilang Donetsk. Ang marinig mo lang ang bilang na yan ay sapat na para magtaka ka kung paano nga ba nagkakagulo at pumapalpak ng husto ang militar ng Rusya sa Donetsk. Pero mas lumalala pa ito para kay Putin kapag inihambing natin ang mga bilang na nakikita natin ngayon sa mga nakita natin noon. 1 taon nang nakalipas, marami pa ring nawawalang sundalo ng Rusya sa pagsakop sa Donetsk. Noon, 160 sundalo kada kilometro kwadrado ang nasa Donetsk at 120 pagkawala kada kilometro kwadrado ang average sa buong Ukraine. Dito, halos doble na ang bilang ng nawawalang sundalo ng Rusya kumpara nung unang quarter ng 2025 sa Donetsk. At hindi lang sila mga kaswalti. Kasabay ng pagtaas ng bilang ng mga kaswalti ay tumaas din ang bilang ng KIA na nagbabanta ng panganib sa puwersa ng Rusya. Babalikan natin ang thread na yan mamaya, kaya manatili lang kayo. Pero ngayon, pag-usapan natin ang ibig sabihin ng mataas na namamatay at mabagal na pag-usad sa Rusya. Unti-unti mang umuusad ang puwersa ni Putin sa Donetsk, hindi ito taktikal na tagumpay. Sa madaling salita, walang mahalagang nakamit ang Rusya sa Donetsk nitong 6 na buwan. Kahit maraming sundalong isinakripisyo dahil kay Putin. Umabot sa mahigit 70,000 sundalong Ruso ang kabuang bilang ng mga kaswalti sa unang quarter ng 2026 kung saan higit sa 35,000 sa kanila ay nagwakas ang buhay sa nakakatakot na rehiyon ng Donetsk. Ngayon, takot na takot ang mga tauhan ni Putin na umatake sa oblast na yon. Lalo na nung Marso, naging masama para sa Rusya. Ayon sa The Guardian, nitong Marso, itong unang buwan na halos walang naitalang teritoryal na tagumpay ang Rusya sa buong linya ng labanan. Nung buwang yon, 23 kilometro kwadrado o humigit kumulang 8.9 na milyang kwadrado lang ng Ukraine ang nasakop ng Rusya. Kahit noong Enero at Pebrero, na masasamaring buwan para sa Rusya, pagdating sa mga kaswalti sa militar ay mas maganda pa kaysa roon. Nakuha ng Rusya ang mahigit 4 na beses ng ganitong kalaking teritoryo noong Pebrero at halos 14 na beses naman noong Enero. Noong Marso, nang ilunsad ang opensibang tagsibol, nabaon ng Rusya sa isang ganap na pagkakatigil habang winawasak ng Ukraine ang mga puwersa ni Putin. Pero kahit ganon, patuloy pa rin hinihingi ni Putin ang Donbas. Noong Marso 31, ibinunyag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na nagbigay ang Rusya ng ultimatum sa Ukraine. Umatras mula sa Donbas sa loob ng 2 buwan, kundi kukunin ito ng Rusya sa dahas. Paano natin siseryosohin ang banta kung nakikita natin ang mga numerong lumalabas sa rehiyon? Nagpapanggap pa rin si Putin na kontrolado niyang negosasyon ng kapayapaan kahit na labis nang nalulugi ang Rusya dahil sa maraming namatay para sa kaunting teritoryo sa Donetsk. Kunin mo na lang ang Donbas sa dahas, Putin. Habang tumatagal ang labanan, dumarami ang namamatay na sundalong Ruso. Sapat na ang mga numero bilang patunay. May natitira pang 7,000 kilometro kwadrado ng Donetsk na dapat sakupin ng Rusya. Kasama sa teritoryong yon ang hanay ng mga pinatibay na lungsod
na makikita mang mahalaga sa mga pagkalugi ng Rusya ngayon. Kung magpapatuloy ang Rusya sa 300 at 16 kaswalti bawat kilometro kwadrado, haharapin ng puwersa ni Putin ang hindi pa nararanasang dami ng kamatayan sa digmaan. Kailangang magsakripisyo ng Rusya ng 2,200,000 at 12,000 sundalo para makuha ang Donetsk, at marami pang bahagi ng Ukraine ang kailangang sakupin. Ayon sa Ministry of Finance ng Ukraine, mahigit 1,000,000 at 300,000 sundalo na ang nawala sa Rusya sa 4 na taon ng labanan sa Ukraine. Dahil sa mataas na casualty rate sa Donetsk, napipilitan ng Rusya na halos madoble ang kanilang mga nasawi para sa maliit na bahagi ng Ukraine. At gayunpaman, patuloy pa rin nakikipagnegosasyon ng Rusya na parang sila ang nananalo sa Donetsk. Pero gaya ng itinuro ni Palisa, sino mang sumusubaybay sa mga taktika ng pakikipagnegosasyon ng Rusya ay alam na ang nakikita natin dito ay karaniwang ginagawa ni Putin. Hindi nasakop ng Rusya ang Donetsk, kaya umaasa na lang sila sa maling pag-aangking na kahihigit sila. Laging gumagamit ang Rusya ng mga taktika sa pakikipagnegosasyon, tulad ng pagtatakda ng mga deadline kapag alam nilang hindi maganda ang kalagayan nila sa labanan. Maaari mong isipin kung anong tagumpay meron sila sa Donetsk at ano ang kapalit. Kaunti lang ang kanilang pag-usad. Ang mga taktikal na tagumpay ay halos simboliko lang. Wala talagang operasyonal na tagumpay. Kaya nga, hiwalay sila sa realidad, sabi ni Palisa. Talagang maaring makabuo ng mga konklusyon. Wala ni isa sa mga ito ang maganda para sa Rusya o sa pagpapatuloy ng tinatawag na espesyal na operasyong militar ni Putin. Hindi pa nga magawang mapagtugma ng Rusya ang sarili nilang kwento tungkol sa Luhansk, na kasama ng Donetsk ay isa sa 2 mahalagang rehiyon na kailangang mapasakamay ng Rusya para ang kininang Donbas. Nung huling bahagi ng Marso, sinabi ng Rusya na sa ikatlong pagkakataon ay nakuha na nila ang buong Luhansk. Parang naniniwala ang Kremlin na kung paulit-ulit nilang sasabihin ang kanilang mga pahayag, mas magmumukhang kapanipaniwala ito. Sa ngayon, hindi maayos ang sitwasyon sa Luhansk. Kontrolado ng Rusya ang 84% ng oblast. Gayunpaman, ayon sa Ukraine, nananatili pa rin ang mga pamayanan ng Novoyaharivka at Nadia. At ibig sabihin nito, hindi pa rin maaring sabihin ng Rusya na nakuha na nila ang bahagi ng teritoryo na dapat sana ay nasakop na nila noon pa. Muli, ito ay tanda ng desperasyon. Ang mga maling pahayag na ito ay para palakasin ang naratibo ng pangingibabaw. Pero nababasag yon kapag nakita ang tindi ng kawalan ng Rusya kapalit ng napakalit nitong nakukuha sa Donbas. Malalaki ang mga problemang ito kaya napansin ng Kremlin. Sa kabila ng lahat, may mas malaking problema na papalala sa kalagayan ng Rusya sa Donetsk. Isang problemang nagbabago ng lahat. At saka, kung ganitong uri ng kaalaman ang gusto mong mas marami pa, siguraduhin nakasubscribe ka sa The Military Show. Araw-araw namin itong sinusuri. Ano kaya ang ugat ng problema ng Rusya sa Donetsk ngayon? Ibinunyag ng military analyst na si Andrew Perpetua ang lahat sa isang post noong 8 ng Abril. Itinuro niya na hindi lang ang napakatas na bilang ng kaswalti at ang halos wala nitong natatamong teritoryo ang dapat ikabahala ng Rusya sa Donetsk. Mas mataas ngayon ang bilang na napatay na sundalong Ruso kaysa dati. Matapos suri ng halos 300 video araw-araw mula sa mahigit 2,000 social media sources, natuklasan ni Perpetua na noong Marso, 2026 na itala sa Rusya ang ika-4 na pinakamataas na bilang na nasawi sa labanan kada araw sa digmaan sa Ukraine. Pero sandali, sinabi lang namin na mas mataas ang antas nito kaysa sa anumang nauna. At ito ay sa loob ng 4 na buwang panahon. Ang 3 buwan na uuna sa Marso, 2026 ay Disyembre, 2025, Enero, 2026 at Pebrero, 2026. 4 na sunod na buwan ng key rates na mas mataas kaysa dapat. Ang Marso mismo ay nakapagtala ng napakalaking pagtaas sa bilang ng mga sundalong Ruso na KIA kumpara sa mga datos nung nakaraang taon. Noong Marso 2025, 4,100 at 13 na sundalo ng Rusya ang KIA. Noong Marso 2026, umabot sa 5,700, 71 bilang. Tumaas ng 40% at nabura ang normal na panapanahong pagbaba ng Kyiv tuwing tagsibol sa digmaan sa Ukraine. Si General Taglamik at ang Ukraine ay talagang nagdulot ng matinding pinsala sa Rusya mula Disyembre hanggang Pebrero. Ngunit habang umalis na si General Taglamik sa labanan, pinupunan ng Ukraine ang kakulangan at mas maraming sundalong Ruso ang napapatay nila kumpara sa anumang panahon ng tagsibol hanggang sa ngayon. Lalong lumalabas ang desperasyon ng Rusya. Dahil sa pagkawala ng Starlink, nagkagulo ang mga tauhan ni Putin. Pinalala ni Putin ang sitwasyon nang ipagbawal niya ang Telegram sa mga sundalong Ruso.
May kaguluhan sa militar ng Rusya dahil humihingi ng lagay ang mga commander sa sundalo para di sila mapadala sa harapan. Binibigyan ng tagubilin ang mga kulang sa pagsasanay na sundalo kung paano magpakamatay para hindi mahuli. Makikita mo ngayon ang totoong sitwasyon sa Donetsk. At lalo pang lumalala. Kung susundan ang tema ng 4 na buwan, iniulat ng TVP World na ang Marso ay kaapat na sunod na buwan kung saan ang voluntaryong pagre-recruit ng Rusya ay mas mababa kaysa sa bilang ng mga nasawi nilang sundalo. Matapos mabasag ng Ukraine ang partikular na limitasyong iyon noong Disyembre 2025 sa pagitan ng Enero at Marso 2026 ay nawalan ang Rusya ng 85,000 sundalo habang 80,456 lang ang kanilang na-recruit. Isipin ang mga numerong yon kaugnay ng antas ng KIA ng Rusya at makikita ang mas malalang problema. Mas maraming sundalong Ruso ang namamatay sa harapan kaysa dati. Ito ang mga sundalong hindi na dadalhin sa ospital, gagaling, o may papadala sa harapan. Wala na sila. Tuloy ang nawala sa panahon na nahihirapan ng Rusya na mag-recruit ng sapat na sundalo para mapanatili ang opensiba ngayong tagsibol sa Donetsk. Ang ibig sabihin nito ay lalong hindi na kayang ibalik ng Rusya ang mga sundalong na-recruit na nila pabalik sa Ukraine matapos gumaling mula sa kanilang mga sugat. Hindi na ito mangyayari. Maraming sundalong namamatay kaysa nasusugatan lang. At muli, lahat ng ito ay ginagawa pa lang sa napakaliit na teritorial na tagumpay na parang wala namang nangyayari. 316 na kaswalti sa bawat kilometrong kwadradong nasakop ay masama na sa sarili nito. Kapag ang nasakop na teritoryo ay walang benepisyong operasyonal sa Rusya at mas marami sa kanilang mga sundalo ang namamatay kaysa dati, nagkakaroon ng krisis na nauwi sa sakuna. Sa lahat ng ito, balik tayo sa Donetsk. Ang sentro ng mga layunin ni Putin sa opensiba sa tagsibol at buong Ukraine ay siya ring dahilan ng napakalalaking kawalan ng Rusya ngayon. May isang bagay na sumisira sa mga sundalo ng Rusya nang hindi pa nangyayari noon sa Donetsk. At ang bagay na iyon ay maaaring ilarawan sa dalawang salita: matibay na kuta. Ang madalas nakakalimutang banggitin ni Putin kapag sinasabi niyang dudurugin ng mga puwersa ng Rusya ang Donetsk ay ang katotohanang ang mga puwersang iyon ay humaharap sa mga kuta na hindi pa nila naranasan sa mahigit 4 na taon ng pakikipaglaban para angkinin ang rehiyon. Ang sinturong iyon ay binubuo ng 4 na pangunahing lungsod na bawat isa ay napalakas dahil sa oras na naibigay sa Ukraine ng mabagal na pag-usad ng Rusya sa Donetsk. Ang Slavyansk, Drushkivka, Kramatorsk at Konstantinivka ay nasa daraanan ng Rusya at bumubuo ng protektibong arko na humaharang sa Rusya sa pag-abot sa administratibong linya ng Donetsk na magbibigay daan kay Putin na angkinin ang tagumpay sa rehiyon. Sa 4, Konstantinivka lang ang nalapitan ng Rusya, pero hindi pa rin nila napasok ang lungsod. Abot ng mga drone at artilyera ng Rusya ang 3 pang lungsod sa sinturong kuta. Ngunit malayo pang mga puwersa ni Putin sa posisyong kailangan para simulan ng epektibong pag-atake. Sa Konstantinivka, sinisira ng depensa ng Ukraine ang mga grupong Rusya na sumusubok pumasok. Binanggit ng United 24 Media na ipinakita ng unang opensiba ng Rusya ngayong tagsibol ang hirap sakupin ng 4 na lungsod dahil nawalan si Putin ng mahigit 5,000 sundalo at napakaraming nakabaluting sasakyan at kagamitan sa ilang araw. Hindi pa rin humuhupa ang trend na yon. Patuloy na umaatake ang militar ng Rusya sa hanay ng mga kuta, pero palaging napapaatras. Ngayon, pag-isipan mo ito. Ipinakita ng Ukraine sa digmaan laban sa Rusya ang husay nito mapanatili ang mahahalagang estratehikong lugar ng matagal. Sa Donetsk, nananatiling matatag ang maliit na pamayanan ng Chazivyar kahit mahigit 23 buwan ng pag-atake ng Rusya. Ang Pokrovsk ay tumagal din ng halos parehong tagal, hanggang tawagin ito ng Center for European Policy Analysis bilang lungsod ng kabiguan ni Putin. Sa Kharkiv, hindi lang ipinagtanggol ng Ukraine ang Kupiansk laban sa opensiba ng Rusya, kundi nabawi rin nila halos lahat ng lugar at libu-libong sundalong Ruso ang napatay. Maraming taon at kabiguan ang inabot ng Rusya bago sila nakausad sa mga lungsod at pamayanang ito, dudot ng matibay na depensa ng Ukraine. Nariyan pa rin ang hanay ng mga kuta. 4 na lungsod na mas malaki kaysa nabanggit at handang durugin ang mga puwersa ni Putin ng higit kailanman. Matagal nang parang nasa kawali ang mga tropang Ruso at na ipinapatalon sila sa apoy na maaring sunugin sila. Ganyan ang hanay ng mga kuta para sa Russia. Isang makinang nagdudulot ng kamatayan na malaking dahilan ng mataas na casualties, mabagal na pag-usad, at mataas na antas ng mga napapatay sa labanan. Halos di pa naabot ng Russia ang hanay ng mga kuta. Kahit mahirap na ang sitwasyon kay Putin, lalo pa itong titinde sa Donetsk. Pinlano ng Ukraine ang lahat
Isang kaguluhan sa mga puwersa ng Russia sa maraming dahilan kung bakit epektibo ang hanay ng mga kuta. Hindi lang tungkol sa pagsasara ng Starlink at Telegram ang kaguluhang yon. Bago mag-Marso, naglunsad ang Ukraine ng malaking kontraopensiba na nagbukas ng daan para sumulong sa Oleksandriivka at Huliapola. Mahalaga ang mga rehiyong ito dahil pwedeng gamitin ng Ukraine para protektahan ang Zaporizhia, isa ring layunin ni Putin para sa 2026. Gayunpaman, di dapat balewalain ang epekto ng pagsulong ng Ukraine sa Russia sa Donetsk. Kailangan ni Putin mabawi ang teritoryong nawala sa Russia sa nakalipas na ilang buwan. Kaya kailangan niya ng mga tao, ngunit hindi sapat ang sistema ng pagre-recruit para palitan ang mga nawawalang sundalo. Napilitan si Putin na ilipat ang mga sundalo mula Donetsk patungo sa kontraopensiba ng Ukraine. Bukod pa rito, mas mahina ang pag-atake sa Donetsk, lalo na't ipinapadala ng Russia ang elite operatiba nila sa Oleksandriivka at Huliapola. Ang pinakamagagalin at pinakamatalinong sundalo ng Russia ay hindi nakikipaglaban sa Donetsk. Namamatay sila sa ibang lugar, habang ang mga natitirang sundalong itinatapo lang sa labanan sa Donetsk ay unti-unting nauubos. Pagkatapos, idagdag mo pa ang mga drone. Ang lumalawak na mga kill zone ng Ukraine, kabilang na ang mga lugar na puno ng FPV drone sa labas ng teritoryong kanilang ipinagtatanggol sa likurang bahagi ng mga puwersa ng Russia na malapit sa linya ng labanan, na kaya ng tamaan ng Ukraine gamit ang mga medium-range na drone ay malaking bahagi ng depensa ng Ukraine sa Donetsk. Ang mga drone ang pangunahing dahilan ng pinakamaraming pagkasawi sa hanay ng mga puwersa ng Russia kumpara sa ibang uri ng sandata. Noong Enero, iniulat ng politiko na drone ang sani ng 3 sa bawat 4 na kaswalti sa frontline ng digmaan sa Ukraine. Ibig sabihin, sa bawat kilometro kwadrado na nakuha ng Russia sa Donetsk, 237 sa 316 nilang nawawalang sundalo ay napapatay ng mga drone. Noong Enero, halos 80% ng mga atake ng Ukraine sa labanan ay sinagawa gamit ang drone. Ang mga metal na halimaw sa himpapawid, lupa at dagat ay sumisira sa puwersa ng Russia. Ang mga drone ay nagpapatrolya sa linya ng kuta ng walang tigil. Laging naroroon ang mga matang nagmamasid sa kalangitan na binabantayan ng mga puwersa ng Russia habang sinusubukan nilang makalusot at umabante. Sa sandaling makita ang mga sundalo o kagamitan, agad na sumasalakay ang mga FPV drone. At nangyayari lahat ito habang ang mga medium-range drone ay nagdudulot ng kaguluhan sa likuran ng Russia sa pamamagitan ng pag-atake sa mga command post, sentro ng drone operator at mga imbakan ng bala. Hindi makakuha ng pahinga ang Russia sa Donetsk. Ngayon, nakikita natin ang pagbagsak ng alamat na pinalaganap ni Putin mula nang simulan ang pananakop. Matagal nang umiiral ang alamat na yon bago ang pananakop. Sinasabing makapangyarihan ng Russia at kayang talunin agad ang Ukraine. Ngunit agad ding napasinungalingan ang alamat na ito. Gumuho rin ang lahat ng sumunod na alamat sa harap ng depensa ng Ukraine. Ang pinakabagong alamat ay na malapit ng gumagsak ang Donetsk, kaya kampante ang Russia at hinihiling ang pag-atras ng puwersa ng Ukraine mula sa Donbas bago matapos ang Mayo. Lahat ng tinalakay natin sa video na ito ay nagpapakita kung bakit nabunyag ang alamat na yon. Hindi pa tiyak ang tagumpay ng Russia sa Donetsk. Mas marami ng sundalo ang nawawala sa panig ni Putin kaysa dati, at napakakaunting teritoryo lang ang kapalit nito. May banta ng mobilisasyon sa Russia, ngunit ayaw ito ni Putin. Alam niyang magiging malaking reaksyon ng mga tao sa mobilisasyon dahil magtatanong ang mga Ruso kung bakit ang inaasahang madaling panalo ay umabot ng 4 na taon at kailangan pang tawagin ng mga reserbang ayaw lumaban. Ayon kay Palisa, matagal nang lihim na nagmomobilisa ang Russia. Pero sa tradisyonal na mobilisasyon, kulang ang Russia sa mahalagang elemento para gumana ito. Ang pinakamahalagang bagay, sa tingin ko, ay isang ideya na dapat magbuklod sa lipunan at magbigay katwiran sa pangangailangan ng ganitong mga aksyon, ayon kay Palisa. Walang ideyang yon sa Russia. Walang pagkakaisa. Isang populasyon lang ang nawala ng higit sa akala nila dahil sa kagustuhan ng isang baliw na tiyakin ang pamana niya bago mamatay. Malaking problema na kay Putin ang Donetsk. Kung walang gagawing pagbabago, ang kabiguang masakop ang rehiyong iyon ang maiiwang pamana niya. Kahit matagal nang patay si Putin at patuloy na hinaharap ng Russia ang mga epekto ng digmaang napakarami ng inagaw. Maaring ang opensiba ngayong tagsibol ay magbunsod ng pagbagsak ng Russia, hindi Ukraine. Katatapos mo lang makita ang ilan sa mga dahilan kung bakit. Gayunpaman, mas marami pang ipinapakita ang mga numero sa likod ng unang buwan ng opensibang iyon. Bumibilis ang pagdami ng mga kaswalti habang nawawala ang mga nakuhang teritoryo at pumapasok ang digmaan sa isang bagong mapanganib na yugto habang papalapit ang isang malaking pagbabago sa takbo nito. Alamin pa sa panonood ng aming video.
Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa mas maraming pagsusuri sa nakagugulat na estadistika mula sa Ukraine. Salamat sa panonood.